morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang talata po na ating pag-aaralan ngayong umaga matatagpuan po natin in the book of 1 Samuel chapter 30 verse 6. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Ganito po ang sinasabi. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y atin pong pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, ayon po sa statistic, ang Amerika daw ang bansa na may pinakamataas na stress level. 70% daw po ng Amerikano ang nakaka-experience ng physical and psychological stress. Ayon po yan sa statistic. Ngayon, kung ikaw po ay kabilang doon sa 70% na American, kung ikaw ay Amerikano, or kung hindi ka man Amerikano, naniniwala po ako na napakataas ng stress level ng mga tao ngayon. Marami po kasing mga bagay na nagiging cause ng stress kumpara noon. Naalala ko po ang buhay bukid. Ano po? Kapag ikay nakatira sa bukid, na ang trabaho mo ay nandun sa bukid at araw-araw ay nakakakita ka ng mga bagay na green, mga pananim, mga halaman, mga hayop, at magandang simoy ng hangin. Mga payo po ito para medyo bumaba yung stress level. Ano po? Pero ngayon, kung saan ang madalas nakikita ng mga tao, pader, building, sasakyan, maingay, usok, mga kung ano-ano, alikabok, no? Kung ano-ano pang maiingay na bagay sa mundo, nakakadagdag ito sa stress level ng tao. Kaya kung nasaan ka man ngayon, no, hindi po tayo exempted sa bagay na ito. Isa po ito sa bagay na dumarating sa buhay ng tao, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o hindi masyadong nakapag-aral, bata man o matanda, tinatamaan po nito. In fact, ang atin pong pag-uusapan ngayon na lalaki ay isa po sa pinakadakilang tao sa bansang Israel. Siya po ay makapangyarihan. In fact, sa Biblia, mas kilala siya sa istorya ng pagpatay sa higante. Si David po ang pumatay kay Goliath. Ano po? At dahil po doon siya naging hari. Pero alam niyo po, sa kanyang pagiging hari, dumating siya to sa panahon na naging matagumpay siya. Lahat ng pakikipagdigma, tinalo niya, sumikat, yumaman, naging makapangyarihan. Pero alam niyo po, may isang talata sa Bible, ito po yung binasa ko kanina, nasa 1 Samuel chapter 30 verse 6, na si David ay naka-experience din ng stress. And it was a great distress sa buhay niya. Ano po yun? Alam niyo ba, sabi dito, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Hindi pa siya binabato, pinag-uusapan pa lang na siya babatuhin, nakarinig siya ng mga rumors na siya pinagtatangkaang patayin, at dahil po doon, David was greatly distressed. So hindi siya exempted, ano po? At kapatid, kung ikaw man ay nakaka-experience din ito ngayong umaga, o kung anumang level ng stress meron ka, lahat po ng tao nakaka-experience yan. Tayo po madalas, kapag may problema, kung ano man ang nararanasan natin, we try to solve it. We go to Google. Ngayon po, mga tao may naramdaman, may napansin, merong extraordinary, napakabilis. Pupunta sa Google, magta-type ng ano tawag doon, ita-type, hahanapin kung ano yung mga simptomas, maghahanap ng sagot kay Google. At alam niyo po, i-type niyo po yung how to relieve stress. It will return almost 70 million results. 70 million results. Ganun karami. Ano po? Yung mga paraan on how to relieve stress. 70 million. Some are helpful and some are not. So the problem is in our I just want to fix or make it go away mentality, we often treat the symptoms but not the cause. With our desire to relieve of the stress, gumagawa tayo ng paraan para ito ay mawala. Pero ang problema,
Tinatanggal natin yung symptoms, pero yung cause, hindi natin nare-resolusyonan. O hindi natin nasosolve. Alam niyo po ba mga kapatid, walang gamot sa lagnat. No? Kasi po ang lagnat, kung nagagamot, hindi ka nalalagnatin uli. Don't get me wrong, pero gusto ko lang po itong ipaliwanag on a scientific medical explanation. Yung lagnat, hindi po siya sakit. No? Tayo kasi mga Filipino, sanay tayo kapag may lagnat, akala natin ang lagnat ang sakit. Ang lagnat po ay hindi sakit. Ito po ay symptoms lang ng sakit. Kung meron ka pong sakit, let's say, meron kang bacterial infection, meron kang natapilukan na maga, may swollen part ng body, lalagnatin ka. Meron kang virus, lalagnatin ka. Meron kang hepatitis, lalagnatin ka. Anumang may problema sa katawan mo, ang unang madalas na simptomas ay lagnat. At ang ginagawa po natin kapag ganon, immediately we go to the pharmacy. Ang medisinang nabibili natin ay hindi naman gamot, mga kapatid, doon sa sakit. Kung hindi tinatanggal natin yung symptoms ng sakit, like the fever. Yung fever ay indication that there is something wrong with the body. Kaya po mga kapatid, kapag may dengue, kapag may dengue, at wag na dengue, let's say yung pneumonia, ito po delikado to, no? Kapag ikay may pneumonia, ang symptoms niyan mataas na lagnat. So ang gagawin natin, iinom tayo ng mga paracetamol, Tylenol, bababa ang ating tawag to, yung temperature ng body. Bababa yung temperature dahil yung pong iniinom natin na mga gamot na yon ay pampababa po ng atin pong ng atin pong temperature. At bababa po yon. Akala natin wala na tayong sakit dahil nawala na yung symptoms. Pero alam niyo po mga kapatid, hanggat hindi natitreat yung sakit na pinanggagalingan ng simptomas ng lagnat, delikado po yun. Meron po akong nakakilala na gano'n lang po ang ginawa. 9 na araw na nilalagnat, inom ng paracetamol. Alam niyo po pala may pneumonia, balot na po ng plema yung kanyang lungs. On the 10th day, namatay po yung tao. Namatay po yung kakilala ko. Dahil tinitreat lang po niya yung simptomas, pero yun pong cause ay hindi natitreat. And so it is with depression. And so it is with stress. Minsan po, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng paraan, naglilibang, no? Punta ka sa casino, makakawala ng stress yan. Punta ka sa bar, mag-inom-inom ka doon. Sumama ka sa tropa, makibarkada ka. Those things sometimes can help. Pero alam niyo po mga kapatid, it only helps to relieve the symptoms but not the cause. Pag uwi mo sa bahay, nandun pa rin ang cause ng stress, andun pa rin sa trabaho, andun pa rin sa lugar kung saan na-experience mo ito. So, ang dami po kasi pinanggagalingan ng stress, hindi po ba? More important than practicing breathing, exercise, or even yoga na ginagawa ng iba, we need to honestly examine the cause of stress in our lives to begin to meditate the symptoms. Prognosis, alamin mo anong pinanggagalingan. Hindi po ba? To list of legitimate causes, napakahaba po ng listahan. Minsan, ang cause ay health issue, minsan relationships, minsan yung mga major life changes, minsan family, finances, trabaho, and not to mention yung mga trauma and tragedy na nangyayari sa buhay na nagre-result ng acute stress. Napakadami mga kapatid. Minsan po yung karamdaman, hindi naman ikaw, kundi karamdaman ng mahal sa buhay, karamdaman ng isang kaibigan o kung sino man. At alam nyo, to be honest, minsan nai-stress tayo sa mga bagay na hindi naman natin concern. Minsan nai-stress tayo. Okay lang kung pamilya mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, trabaho mo.
Pero alam niyo, maraming tao na i-stress, hindi naman niya problema. Yung mahilig lang ba makisali? Problema ng iba pero stress yan. So, ngayon po, importante alamin natin ano bang pinanggagalingan. David, yung ating subject ngayong araw, had reached the point in life where some people think of taking their own lives. He was so far down the ladder of despair that he'd reached the bottom pit. The lowest part na kung saan, the last stop kung tawagin. The place where you either jump or you want to kill yourself. Maraming ganun eh. Yung gusto ko nang lisanin ng mundong ito. Ayoko na sa earth. Madalas natin naririnig, ano? Ayoko na ika sa earth. And David, according to 1 Samuel chapter 30 verse 6, made a good decision. Sa talata pong ito, ipinakita rin naman ni Haring David kung ano ang sagot sa mga stress ng buhay. At mababasa po natin ito sa verse 6 ng chapter 30 ng 1 Samuel. Ano po ang sabi po sa talata? Ang sabi po ng talata, David was greatly distressed, but David found strength in the Lord his God. So inalam ni David kung anong pinanggagalingan. Sa talata po, ang cause ng kanyang stress, because men were talking of stoning him. That is the cause. Hindi po yun symptoms. Ang symptoms ng pagiging ng kanyang problema ay yung kanyang stress. The symptoms ay yung kanyang mga gustong pagpapakamatay. Pero anong pinag-uugatan? Ang pinag-uugatan, men were trying or talking of stoning him. So ano pong ginawa ni David? So nung nadiskubre niya kung ano ang pinagmumulan, nagpalakas siya sa Panginoon ay sa talata. David strengthened himself in the Lord his God. Mga kapatid, like David, you've gotten tired of feeling this place. The disillusionment has bred sometimes distrust and depression, and sometimes the feeling is killing us. So anong dapat gawin? Ano bang mga pagpapayo ang pwede nating gawin sa umagang ito? Kung dumadaan man ako sa mga depression ng buhay, sa mga mabibigat na karanasan, ano pong dapat kong gawin? Narito po ang ilang biblical methods na pwede nating panghawakan. Stress takes an undeniable toll on our whole self. Hindi tayo makatrabaho, wala tayong ganang gumawa ng mga bagay na dati nating ginagawa. Nawawalan tayo ng tiwala sa tao. Nawawalan tayo ng kakayahang magpasya ng tama. Most of all, stress derails our relationship not only with people but with God, distracting us from His provisions, His providence, and His goodness. Pakiramdam natin pag stress tayo, wala nang pwedeng tumulong, pati ang Diyos. Naranasan nga ito ni Elijah, sabi niya, gusto ko nang mamatay. At marami pong ganito. These biblical methods are not groundbreaking. Instead, yung ituturo ko po sa inyo ngayon ay basic. Basic. This is not novel or groundbreaking. But they are steadfast tools that help us recenter our hearts on the Lord. Ang sabi ng Bible, David strengthened himself in the Lord. Mga kapatid, ang sagot ay nasa Diyos. Before we go to anyone else or to do anything else, we need to practice these basic tools. 1. In order to relieve of yourself of stress, you need to practice worship on a regular basis. Amen? Stress often comes from uncertainty or pressure, which can cause us to angrily blame God or ignore Him when things aren't working like we want them to be. Ganun po ang stress eh. Kaya tayo na-stress kasi may mga bagay sa buhay natin na nangyayari na ayaw natin. Kung nangyayari naman ang mga bagay ayon sa gusto natin, may stress ka pa ba? Kung ang mga bagay na gusto mo sa buhay ay nagaganap, may stress ka pa ba? So basically, kaya lang tayo na-stress kasi things doesn't go our ways. Yung mga plano mo, gumuho. Yung mga pinagtiwalaan mo,
pinagtaksilan ka, yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo magawa. And that causes the stress. So, ano pong dapat gawin? Ano pong dapat gawin sa ganitong mga sitwasyon? It is hard to comprehend kung ano talaga ang unang hakbang. Pero tandaan po ninyo, ang pagsamba sa Diyos ay nakakatulong para mawala ang mga stress natin sa buhay. Being in the presence of God, especially in worship, will help us relieve the stress of life. Ang problema ng mga tao, stress na nga, lalayo pa sa Diyos. Stress na nga, lalo pang tinatakasan ng Diyos. Do you know what happened to Elijah nung siya na-stress? Nagtatakbo, nagpunta sa disyerto. At nagtago sa kuweba. At doon sa kuweba, sabi niya, wala na ako na lang mag-isa ang propeta ng bansang Israel. Pero ano sabi ng Diyos, Elijah, meron pang natitirang 8,000 propeta na hindi namamatay. So ang akala ko kasi natin, most of the time, kapag tayo stress, nag-iisa tayo. Wala na tayong kakampi. Pero alam niyo po, si Haring David, napakahusay niya sa bagay na ito. Alam niya na ang sagot ay worship. Kasi during the time na si Haring Saul, noong siya ay inaalihan ng masamang espiritu, pinapatawag niya si David, at si David nagpe-play lang ng harp. At while the time na nagpe-play ng harp si David, ang masamang espiritu ay lumalayas kay Haring Saul. So every time we worship the Lord, it helps us in overcoming the stressful situation of life. If you cannot find the words, pray through scripture to help you worship your Creator. So, minsan po ang hirap nga sabihin sa Diyos yung pagsamba, ang hirap sumamba. Pero read the scripture and find scripture that will help you worship your Creator. Hebrews chapter 12 verse 28, Psalms 95, Psalms 100. Those are verses or chapters of scriptures that can help you go back on your knees in worshiping God. Makakatulong po yun. Pangalawa, pray. Basic. This one seems obvious, but sometimes it's harder than it seems. Praying kasi most of the time is the last option. Pero if we are going to do praying as the first option, and if we are going to do prayer as a lifestyle, it will help us get rid of stress. Alam niyo po, minsan yung stress, pressure yan eh. Pressure. Kapag build up na po yung pressure, dahil wala kang nasasabihan, wala kang outlet, wala kang nakukwentuhan, sasabog yan. Pero in order to relieve the pressure, ano pong kailangan? Vent, exhaust, di po ba? At alam niyo po ba ang prayer, that is one way of releasing the pressure of life. Kasi ipon na tayo ng ipon. Ipon ka ng ipon ng sama ng loob. Alam niyo po ba mga kapatid, minsan pati yung mga post sa Facebook, pinapatulan natin. Post sa Facebook na hindi mo naman kakilala, pinapatulan natin, pakiramdam natin, tayo yung pinatatamaan. Lahat na lang inangkin natin. Nakakadagdag sa pressure ng buhay yon. Pero kung ang praying is a lifestyle, meaning every now and then, kahit anong ginagawa mo, kinakausap mo ang Panginoon, sinasabi mo sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo, that is way of venting the pressure of life. Masama loob mo sa asawa mo, nagkaroon ka ng problema, sabihin mo sa Panginoon. Kesa ikwento mo sa kumari mong chismosa, kwento mo sa Panginoon, Panginoon, nagkasamaan kami ng loob ni Dang. Medyo may sinabi siya, hindi ko nagustuhan. So, maan loob ko, anong gagawin ko? Pag tinanong mo sa Panginoon yun, kung anong gagawin mo, tanda mo, hindi ka tuturuan ng Diyos ng mali. With His still small voice, sasabihin sa iyo ng Diyos ang tamang sagot. Just believe me. Hindi po sinungaling ang Diyos. Tanungin mo sa Diyos kung anong gagawin mo, maniwala ko hindi sasabihin sa iyo ng Diyos ang sagot. Ang problema lang, ayaw mo nung sagot ng Diyos. At most of the time, hindi yun ang gusto mong marinig. Katampuhan kayo ng asawa mo, sinabi mo, Lord, sama loob ko sa asawa ko. Ano sasabihin sa iyo ng Panginoon?
patawarin mo siya. Lapitan mo na siya, kausapin mo na, pero hindi yon ang bagay na gusto mong marinig. At dahil doon, titigil ka ng pakikipag-usap sa Diyos. Ano mangyayari? Bibuild up ang pressure sa buhay, dagdag ng dagdag, pressure ng pressure, hanggang ito'y sumabog. And so it is with all our other relationships. Amen? So pray. Make it a lifestyle. Praying through stress requires us to focus on the Lord. It reroutes our primary attention from an earthly issue to our Heavenly Father. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So how can we pray without ceasing? Then make praying a lifestyle. Habang nagsasermon po ako sa inyo ngayon, nananalangin ako, sana naiintindihan ito ng mga nakikinig. Habang nagpapaliwanag ako, yung isipan ko nananalangin, pinapanalangin ko na po si Ate LB De Castro Paredes para sa kanyang upcoming pagpasok sa hospital. Habang nakikipag-usap po ako sa inyo, multitasking ako, pinagpe-pray ko na po, mga kapatid, si Kuya Pedro De Castro na nasa hospital. Pinagpe-pray ko na po yung nanay ni kapatid na Nancy Almasar, na si Nanay Julia. Hindi po ba? Si Kakang Lole Atanasio, pinagpe-pray ko na po. Ngayong umaga na patuloy na bigyan ng Diyos ng kalakasan. Hindi po ba? That is lifestyle. I can do praying even while doing the thing that I am doing right now. Habang nasa harapan ka ng makina, kung ikay mananahi, habang nasa harapan ka ng kusina at nagluluto, o nasa washroom at ginagawa mo yung iyong bagay na nais gawin, you can talk to God in prayer. That is lifestyle of prayer. Amen? So makakatulong yun to relieve you of stress. Worship, pray. Pangatlo lang po ito. Ask for help. Pag hindi na po na talaga kaya, humingi ka ng tulong. Stress can be a signal that we are overloaded with too much on our plate. Something that too much for us to chew. Hingi tayong tulong. It's a humbling reminder that we are finite and fallible. Hindi po natin kaya ang lahat. Minsan kayabangan lang po yung pagpipilit na solusyonan ang mga bagay na hindi naman kaya. Minsan ang pag-amin sa kahinaan ay kalakasan. Kasi maraming mga tao hindi umaamin eh. Palubog na yung barko, pero hindi inaamin at sinasabing hindi, kaya ko pa to. We need to ask help. If you are under a load of stress, it may be time to ask help. From whom? Una, yung mga tao mapagkakatiwalaan. Yung pamilya, kaibigan. Kung may co-workers, pwede rin naman. If you are experiencing acute physical, mental, emotional stress resulting from trauma, then seek professionals, medical professionals. Hindi po masama yun. Kasi po minsan, ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi yung kinakaya ang lahat ng bagay. Ang pinakamalakas na tao sa mundo ay yung may lakas ng loob na humingi ng tulong dahil hindi na niya kaya. Amen? Pangapat, seek community. This can be a help also. Seek a community. Kaya po, every day, dito sa Tinig ng Pag-asa, ay pinopost ko yung mga small group namin dito eh. Yung mga small group po kasi, nakakatulong yan. Yung community, Bible study, accountability group, nakakatulong yan. It is easy to give up community when we are stressed. Anong nangyayari po pag stress tayo nagkukulong tayo. Hindi tayo dumadalo sa mga gawain. Umiiwas tayo. So the body of Christ is meant to strengthen us when we are weak. That is the purpose of the small group. Help us in times of need. Support us during difficulties and celebrate God's faithfulness with us. So resist the urge to walk away from the body of Christ. The more if you don't want to go
to the group, if you don't want to go to church, the more you need to go and overcome the desire not to go. Tama ba yun? Kung ano niya at nasasabi ko. So even a simple prayer request, na po, kung talaga hindi ka makakapunta, kahit text lang, di po ba? To be involved. Isa i-text mo yung community mo o i-chat mo yung community mo, yung small group mo. Please pray for me. I am experiencing stress right now. Hindi po ba? At alam niyo po, yung prayer ng grupo, malaking bagay yun para makatulong sa atin sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Panghuli, examine your load. Examine your load. Kapatid, ano ba yung mga pasan-pasan mo sa buhay? Kasi most of the time, yung mga pasan-pasan natin sa buhay, ito yung nakapagbibigay sa atin ng stress. Tanungin mo sarili mo, ako ba talaga ang dapat pumasan ng bagay na ito? Minsan kasi, hindi naman para sa atin, pinipilit nating pasan. Wag po, don't play God. Do not play God. By believing that you can solve the problems of this world is like playing God. Tandaan ninyo, kapatid, minsan, sa kagustuhan nating tumulong sa iba, ang pakiramdam natin, kaya na nating solusyonan ang lahat nilang problema. May mga taong hindi natututong tumayo sa sariling mga paa kasi lagi tayong nakaagapay. Hayaan natin sila. Hayaan natin ang iba. Hayaan natin yung mga problema ng ibang tao na sila ang mag-solve. Na sila ang gumawa ng paraan. Kung tayo po'y naburburden at talagang nasa atin ang sagot, praise the Lord. Pero kung ikay maburburden at ikay mai-stress sa paghanap ng sagot sa problema ng iba, kapatid, mag-examine ka ng load, baka hindi mo yan problema. Ang problema mo, problema ng iba, ginagawa mong problema. That is your problem. And it will cause more stress than good in your life. Amen? So Galatians chapter 6, basahin niyo po yun. Galatians chapter 6 exhorts believers to share burden as part of loving neighbors and encouraging community. Pero sinasabi rin ni Apostol Pablo na you need to be responsible for what's on your plate. Too much prolonged stress may mean it is time to draw some boundaries and start saying no and lightening your own load. Minsan gusto natin makatulong sa iba, sila hindi nai-stress kasi sinasandigan kanila. Pero ikaw ang nai-stress kasi pinapasan mo naman sila ng higit sa pwede mo nang gawin. Amen po ba? Mga kapatid, these biblical practices help recalibrate our spiritual response sa mga stressors ng buhay natin. It can disrupt our equilibrium sa ating buhay. Equilibrium, yung balance. Kaya po minsan hindi balance ang buhay natin. Kasi nga po, pinapasa natin lahat. Remembering that we serve a mighty, all-powerful God who reigns over every inch of our lives and promises to work all things for the good of those who love Him helps relieve the stress. And it will help us to be in the right perspective again. Amen po ba? So kapatid, stress ka ba? So I hope nakatulong sa iyo ang pag-aaral na ito ngayong umaga. Pwede po bang mag-pray tayo? Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito ng pag-aaral namin. Maybe may mga bagay na nagiging cause ng hindi namin pagkatulog o mga bagay na nagiging daan ng aming pag-aalala. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Wala naman kaming kontrol sa mga pwedeng mangyari. Pero yung mga bagay na pwedeng mangyari na kinatatakutan namin na hindi pa naman nangyayari ay pinaparalyze na yung sitwasyon namin ngayon. Nagiging daan para kami ay mawalan ng pagpapahalaga sa buhay
at sa mga bagay na amin dapat gawin sa kasalukuyan. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang perspektibo. Tulungan mo na maiayos ang aming mga puso. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami na makita namin ang pinagmumulan ng stress at hindi yung mga simptomas lang nito ang amin pong maalis. Ama, maraming salamat. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Samahan mo po yung mga may karamdaman at patuloy nilang maranasan ang paghibog ng iyong mga kamay. To you, Lord, I give all the glory and praises, and may you bless the listeners of Tinig ng Pag-asa every day. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, ang Winnipeg Unida ay nasa 1831 Selkirk Avenue, Winnipeg, Manitoba. Pero po kami mga small group at huwag niyo pong kalimutang i-share ang video ito sa inyong mga kaibigan. Subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel mga kapatid. And please, share nyo naman sa mga kaibigan nyo yung aking YouTube. 410 subscriber na po ako ngayon eh. At least maka 1,000 man lang tayo para makapagsimula po tayo sa YouTube monetization. So please help me. Hanggang ano lang to. Ang timeline ko po rito hanggang December na. Pag sa December hindi po ako naka 1,000 subscriber, I will not venture into YouTube vlogging. Hindi po talaga para sa akin to. Pero susubukan lang po natin. Subukan ko lang kung aabot po siya ng 1,000 bago po mag-December. So again, makakatulong po kayo sa akin kung you will subscribe and share it to your friend. Yung mga luto ni Pastor Roel, share nyo po. Yung Tinig ng Pag-asa, YouTube videos, share nyo po. Sana po ay pagpalain din yung iba. So again, pagpalain po kayo. Welcome sa pakikinig ng Tinig ng Pag-asa. Kay Lily Camielu, si Bunso. Si Ate Nelia Ramos, si Ate Ading Inido, si Kuya Dante. Si po ba yung mga nakita ko kanina? Si kapatid na Raquel Causaren Villanueva. Si Ate Elvie de Castro Paredes. Si Kuya Dol Paredes. Si Marvin Martin. Si Rachel Ann Bejerano. Rachel Ann, wala ka na ba sa Unida? Kapatid, sayang, no? Hindi ko alam kung nasan church ka na, pero I saw one video na parang hindi ka na sa Unida nag-a-attend. I hope makabalik ka sa Unida. That is your home. That is your place. Unida Caridad. Ayan. Ganun din po, pagbati kay Agnes Causaren, kay Ate Myra Paredes Libertino. Again, kung pangangailangan po kayo sa pagkain, go to Aristocrat Restaurant. Mababait po yung mga servidora dyan o yung mga nasa cashier. Lagi po nakangiti. Yung si Ate Ruby, pakinggan. No? Tsaka si Brother Dong Kalunya. Mura na, masarap pa. Ang kanila pong chef ay si Ate Myra Paredes Libertino. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Ate Marie Cruz, kapatid na Manix Cruz, magandang araw sa inyo. Pastor Albert Lopez, Ate Sinaida Cusenas, Elaine Sauler Tumbocon, Tupperware. If you need Tupperware, go to Elaine Sauler Tumbocon. Kung kailangan nyo naman po ng printing, go to Jason Abraham Sign and Design. Kung gusto nyo naman po ng pulang hotdog dito sa Winnipeg, Sagana Hotdogs. Mabibili nyo po ito sa mga Filipino stores. Masarap po yung Sagana. Gawa po ito ni kapatid na Eloisa Castillo. So pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay magandang araw kay Emma, kay Chien Caldejon, si Ketty Madlang Bayan, si Kuya David Sarte Manipol, si Kuya Friday Cuevas, si Lea Bryan, si Kuya Cesar Sanchez, magandang araw sa inyo. By the way, nakikiramay po pala ako sa pamilya Sanchez sa pagpanaw po ng kanilang ama ng mahal sa buhay, si Predicador ng Bukal Unida. Maraming nakikiramay po kami sa inyong sambahayan. Ganoon din po kay Ate Apin Reyes. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Ate Apin. Kapatid na Nona sa Tingin, si Viljon Villanueva, si Marjorie Yumol Kunanan, magandang araw. Kapatid na Felisa Reyes, si Ate Mildred Paredes, si Kuya M.A. Paredes, nasa Philippines pa sila. Kailan po pala ang balik nyo?
So, I hope okay po kayo dyan at makabalik po kayo ng maayos. Kay Jen De Castro, Jen, magandang araw, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Glomarie Oxon, kay Ate Judith Advincula, kay Jason Serdido, kay Irene Manicio Sico, good morning Irene. Kay Mac Cabral, magandang araw. Kay J.R. Cunanan, kay Conrado Perez, kay Yayi at kay Pastor Alan Estrellado. Kay Nep Colina, Nep, good morning. Ganon din kay Maan sa mga bata. Kay Pinsang Randy Reyes, kay Armina Cerojales, magandang araw. Kay Ate Daisy Flora at kay Commodore Alex Flora, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Neneng Sintos at kay Ate Yoli Kervin at kay Kuya Ronald Cruz, magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, it's Wednesday. Wednesday is God-given grace small group. So pagpalain po kayo ng Panginoon, iniimbitahan ko po pala kayo on Sunday na dumalo sa unang taong anibersaryo ng East Winnipeg Unida Christian Church. Ito po ay sa east side ng Winnipeg sa 651 Sandhurst Avenue, Winnipeg, Manitoba, sa Gray United Church. 4:30 ng hapon po ang pananambahan. Kaya po, kung nakikinig po yung mga dumadalo sa Winnipeg Unida ng 3:30 in the afternoon worship doon sa Deliverance Center, nakikiusap po ako na doon po tayo magsimbang lahat sa 651 Sandhurst, doon sa East Winnipeg Unida po tayo magsimba. At sasali po tayo sa kanilang celebration ng kanilang unang taong pagdiriwang. So again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.